Pakinggan po ninyo itong garapal na pagyayabang at mga pahayag ni Harry Roque. Parang hindi abogado. Sabi niya, hulihin niyo ako. O, kita mo? Talaga hong wanted na ito Kasi merong warrant of arrest. Pakinggan niyo itong report na ito. Magkasunod na pahayag ni Harry Roque at yung sagot din ng Malacanang sa kanyang hamon. Narito ang magkasunod na pahayag ni na Attorney Harry Roque at Undersecretary Claire Castro. Come and get me. Pwede pala sila sa akin, ba't hindi nila ako makuha? Okay. At nakakatawa naman itong intelligence ninyo, no? Maling-mali ang intelligence. Ano ba yan? Yan ang dapat imbestigahan ng confidential funds. Kasi kung yan ang pinagagastosan ng confidential funds, sayang talaga ang pera ng kaban ng bayan. Okay. Ayon naman po sa DOJ, naghihintay lamang po ng formal notice na patungkol po dito sa kanyang asylum. Kung ang sinasabi po niya, come and get me, yun naman po sa ating pamahalaan, wait and see. Pero ito po ay malinaw para po sa akin. Ito po ay isang malinaw, sa aking opinion Harry Roque, makinig ka. Isang indikasyon ng kawalan mo ng respeto sa Philippine government at Philippine law. Hindi ka magandang halimbawa sa kabataang Pilipino. Alam niyo kung bakit? Abogado ka. Alam mo naman ang rule of law. Alam mo naman may kaso ka. Nasa korte ang kaso. Bakit hindi mo harapin? Bakit patuloy ang pagtatago mo at ngayon parang nang-iinsulto ka pa? Hanapin niyo ako, hulihin niyo ako. Bakit? Di ba ang obligasyon ng isang tao kapag kinasuhan at may warrant of arrest, una, sumurrender. Pangalawa, magpahuli. Di ba? Pero ikaw, hindi ka na nga sumurrender, ayaw mo pa rin magpahuli, nagpapahuli ka pero nasa abroad. So gusto mo talagang gumastos pa ang mamamayang Pilipino. Ngayon sinasabi mo, dapat imbestigahan yung intelligence fund, bakit mali-mali daw yung information. Alam ng, hindi mali ang information, alam ng gobyerno, nasa Europe ka. Alam ng gobyerno, wala ka sa Netherlands, nasa Germany ka na. So hindi sayang ang intelligence fund ng gobyerno dahil alam kung nasaan ka at dumadaan sa tamang proseso kung paano ka maibalik ng bansa. Hindi umaabuso ang gobyernong Pilipinas para ikaw ay hulihin. Lahat ng proseso ay ginagawa para sa legal na pamamaraan. Pero ikaw bilang abogado, bilang Pilipino, dapat alam mo ang iyong obligasyon. Huwag ka nang parang nanlalait ka pa, nagyayabang ka pa. Sige, hulihin niyo ako. Abay talagang hulihin ka. Sino ka para hindi hulihin? Merong warrant of arrest, court order. Diba? Qualified human trafficking, non-bailable offense, isang hindi pangkaraniwang kaso yan. Talagang huhulihin ka, Roque. Kaya huwag ka na magyabang. Ang pinakamaganda at para ikaw ay pamarisan pa ng tao at ng Pilipino, sumurrender ka at harapin mo ang kaso mo. Pero itong ginagawa mong pagtatago at kung ano-anong panlalait pang ginagawa mo sa gobyerno, hindi ka magandang halimbawa sa mamamayang Pilipino. Yan ang aking observation at opinion, Harry Roque. Ayaw ko na nga sana ng patulan ng mga pinagsasabi mo kasi garbage na Pero napipilitan ako magpaliwanag kasi mahal ko ang Pilipinas, mahal ko ang ating bansa, yung inyong ginagawa, hindi na nakakatulong. Sobra-sobra na ang panlalait mo at pambabastos mo sa Philippine government at Philippine law. Tama yung sinabi ni Jose Castro. Wait and see, abangan natin. Pag nagsalita ng ganyan ng Malacanang, anong ibig sabihin? Meron silang ginagawa. Kung ano yon, ayaw ko ng detalye, ayaw ko ng pangunahan. Abangan mo, Roque. Gagawin ng gobyerno ang hamon mo. Hindi titigil ang gobyerno at hindi susuko ang gobyerno kahit kanino. Lalo na kung merong warrant of arrest, court order yan. Obligasyon ng Philippine government, Philippine authority, ipatupad ang mga court order. Abangan mo yan. Diba? Yan po yun. Okay? Nakakapagtaka nga po kung saan humuhugot ng kapal ng mukha itong si Harry Roque para po kalabanin ng ating gobyerno na hindi naman po siya ginigipit na lagi niyang sinasabing ginigipit siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman siya ginigipit. Walang nanggigipit sa kanya. Diba? Wala naman pumipigil sa kanyang magsalita. Pinapasagot lang sa kanya ang mga alegasyon at yung kanyang pagtakbo sa paghingi lamang ng Quadcom doon po sa mga papeles ng SALN niya. Di ba? Lumayas na siya sa Pilipinas.
nagtatakbo na sa ibang bansa at nagtago na. Yan po ang katotohanan yan. At si Harry Roque, hindi po biktima to. Kasi ang biktima po ay kawawang-kawawa at inaapi. Pero si Harry Roque ang nang aalipusta, nang gagago, nang tatarantado, at nang bababoy ng ating gobyerno. Especially sa ating Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lady. At tingin ko kinakaharma na nga itong si Harry Roque. Alam niyo po kung bakit? Nako, panoorin po ninyo to. Kitang-kita po diyan ang pagsubsob ni Harry Roque. At nako, talagang ito pong si Harry Roque ay soon masusubsob sa kamay ng mga dadampot sa kanya at huhuli sa kanya dahil nga po siya ay isang pugante. Diba? Wala naman na may pagmamalaki si Harry Roque. Kumbaga sa manok, bali na tuka nito. At kumbaga yung bunganga niya na lang ang kanyang pinagyayabang. Pero kung tutuusin, yung ngit-ngit at yung G na pinapakita ni Harry Roque laban kay PBBM at kay First Lady, yan po ay sign o senyales na napakalaki pong dagok sa buhay ang nangyayari kay Harry Roque ngayon dahil nga po sa kanyang dinaranas na problema, 'di ba? Hindi na yun nga sabi nga ni Justice Secretary Boying Remulla, hindi relevant na itong si Harry Roque. Puganteng hinahanap na lang 'to at nagpapaka-relevant na lang at binabanata na lang ng ating pangulo para maging relevant. Pero kung tutusin, wala na. Lahat ng galaw ni Harry Roque ay kumbagay yung pigil na. Hindi na nga ito makalabas dun sa Europe Kasi alam niya, pwede siyang madapuli pag ito'y lumabas ng Europe. At lalong sisik pang mundo ni Harry Roque kapag nakansela na po ang kanyang pasaporte. Hindi rin kaya itong si Harry Roque ay meron ng iniindang sakit. Meron na siguro itong nararamdaman at kinakaya na lang dahil kailangan niyang ipakita na siya'y malakas at kailangan niyang ipakita na siya'y matibay sa harapan ng kamera dahil nga po sa kinakaharap niyang problema. Pero ang totoo, deep inside, sinusurot at nako, stress na sa mga nangyayari sa kanya. Yun lang hindi mo makasama pamilya mo. Diba? Napakahirap na pong sitwasyon yan. Yun pa kayang ikaw tagtad ng kaso at nagtatago sa ibang bansa. Tapos yung asylum mo, mukhang hindi pa maaprubahan. Nakpo, sus Mariosep, talaga namang masusubsub ka sa pagkahimatay. Ano kaya sakit ni Harry Roque? Sunod na ating pag-usapan, ito yon. Okay? May kaugnayan dito sa impeachment. Kasi po ngayon, alam nyo, sa akin pong opinion, salitang kanto yan, naggugulangan o nag-iisahan o may mga saywar. Ganito yan Di ba ibinabalik ng Kongreso o ng Senado, Senador Judge, motion niya nung 18 senador, kasama dyan ang Senate President at yung maraming iba pa, na ibalik yung article of impeachment. Alam nyo kapag ibinalik na nga at tinanggap ng Kongreso, magiging technical problem yan. May problema ang Kongreso at ang mga complainant. Kasi pag tinanggap yung pagbabalik, siyempre, halimbawa, ibinalik o tinanggap mo at i-refile mo, magiging issue na yung double or dalawang impeachment against Sara Duterte. Bawal po yun. Sa loob ng 1 taon, isa lang ang kaso ng mga impeachable official. Pag dalawa sa 1 taon, bawal na yon. So itong ginawa ng Senado, ng blackmail, parang ganon, na gusto nilang, ibalik natin, pabigla-bigla sila ng desisyon. Ngayon, alam ng magagaling na abogado, prosecutors at kongreso, na pag ginawa nila, ang isinubo at ibinabalik na kaso, pagkatapos i-refile nila,
may problema sila. At hindi yan gagawin. Kaya anong ginawa ng Kongreso? Diniper, ayaw munang tanggapin. Ngayon, ang latest report, ayon sa mga prosecutor, hindi namin iniisip yan, hindi namin pinagpaplanuhan na i-refile ang impeachment kasi nga labag yun sa 1-year ban. Kaya ang pinakamagandang gawin ng Senado dahil pabigla-bigla sila mga senador judge, kanilang bawiin na yung kanilang ibinalik na article of impeachment dahil hindi talaga tatanggapin ng Kongreso yan. Kasi pag tinanggap, tapos na yung kaso. Hindi na pwedeng i-refile kasi 2 kaso na sa 1 taon. Bawal yun. Lahat ng impeachable official, President, Vice President, Constitutional Body, Chairman, Commissioner, Chief Justice, Associate Justice, at lahat na Constitutional Body na impeachable official. 1 year lang. 1 case sa 1 taon. Pag dinoble mo, bawal. Ayan po yung palusot ng Senado. Pero hindi na bitag, hindi na budol. Ayaw magpabudol. Ayaw nilang sumakay sa maling gimmick na ito ng mga senador. Pwedeng gimmick kasi hindi nila alam kung anong epekto. Common sense Hindi kahit hindi tayo abogado, mga nakikinig nanonood. Pag pinairal ang 1-year ban, 1 kaso lang sa 1 taon. Pag naipile mo yung kaso, tapos ibinalik sa'yo, ibig sabihin, wala na. Binalik sa'yo Ngayon, kung i-refile mo, pangalawa na yon. So, bawal yun. Nakuha nyo? Yun po yung ibig sabihin ng pinapaliwanag natin. Kaya matatalino ang mga congressman. Diniper nila. Ayaw nilang tanggapin. At yun ang dahilan ngayon. Yun ang ngayong bagong balita. Hindi sila gagalaw para i-refile. Nandyan na yan. I-trial na natin. Yan ang paninindigan ngayon ng Kongreso. Nandyan na yan, mag-trial na tayo. Bakit yung babalik sa amin? Bakit kami sasama sa inyong bitag? Hindi kami magpapabitag. Kasi nga pagka tinanggap ito, may malaking problema. Acquittal kaagad-agad. Dismissal kaagad. Tapos pag in-refile mo yan, dapat sa susunod na taon, 2026. Yan, legal. Pero na-file na bakit mo withdrawin? At saka unconstitutional ang pagsasauli ng kaso. Yun ay alam ng mga congressman kasi abogado sila. Pero yung 18 senador judge, hindi abogado, kaya yun ang ginawa. Yung iba doon abogado, pero nadala lang ng init ng, alam mo na, kung anong init ng kanilang mga panahon yon. Ngayon kaya sila binabatikos. Sino ang matalino? Yung mga senador judge o mga prosecutors o kongreso? O kayong mga mamamayang Pilipino? Base dito sa aking pinapaliwanag. Dito kayo maniwala. Saywar ito. Laglagan ito. Pero hindi nagpagamit, hindi magpapalaglag ang kongreso sa bitag ang Senado. Kasi nga, hindi pwedeng i-refile. Hindi pwedeng 2 kaso sa 1 taon. Bawal na bawal yan. Yan ang unconstitutional pag 2 kaso. Hindi yan pwedeng mangyari. Please like and share. Subscribe and follow sa ating mga channel. Nako, it's a trap pala. Yan pala ang galawan itong Senado. Nako, mukhang lalong tumitibay po ang ating hinala na talagang itong 18 na mga senador na ito, yung mga tuta ni Sara Duterte. Naku po, yan ang malungkot na katotohanan. Yan po ang tingin ko. Kasi ito sinasabi nila. Yun daw pong mga kongresista na pumirma para maituloy o magpatuloy ang impeachment ni Sara Duterte doon po sa Kongreso. Napakarami nun. 200 plus yan. Binibintangan po nila na binayaran daw ito ng speaker para daw po pumirma. Or meron daw pong kapalit na ayuda or merong kapalit na proyekto. Yan po ang chinichismis o ibinibintang sa mga kongresista natin. Ngayon, so pwede rin ba nating isipin na itong 18 senador na ito ay binayaran ni Sara Duterte para pumirma na ibalik sa Kongreso ang kanyang impeachment complaint? Kasi bakit ganoon? Ito pala isang trap. At kapag po sumagot ang Kongreso, nako, mateteknikal ang Kongreso at papatak na 2 impeachment complaint ang nagawa sa loob ng 1 taon, which is unconstitutional. Magkano kaya kung binayaran? Kasi di ba ganyan ang binibintang nila sa mga kongresista?
Yan ang sinasabi nila sa mga congressman na pumirma. Unang-unang pumirma dyan si Sandro Marcos. Di ba? Naku, kaya alam nyo, sa totoo lang, yung mga bayaran-bayaran na yan, ang nangyayari, di ba, dyan sanay si Digong yan ang nakikita natin nung panahon ni Digong. Di ba? Yan ang ginagawa nung panahon ni Digong. Corruption talaga. Bayaran ang mga nasa gobyerno. Puro under the table. Ngayon, kung ibabalik natin sa kanila yung binibintang nila, di ba? Abay, napakasama. Dahil 18 senador po yan na pumirma para po matrap ang Kongreso. Pero alam naman natin na ang mananaig po dyan ay ang katotohanan. At hindi naman na po mapipigilan yung impeachment complaint na yun. Saka isa pa, nasa Senado na ito Diba? Kahit anong gawin nila, talagang tatalakayin nila to. At sana nga, huwag nang sumagot ang mga nasa Kongreso para hindi po sila ma-technical at magdire-diretso na po ang impeachment trial. As of this vlog, habang ako'y nagre-record, nag-check po ako. Wala pa pong sagot si Sara. Patungkol po sa kanyang depensa sa impeachment complaint na natanggap niya na. Binigyan siya ng ilang araw para makasagot pero hindi po siya sumagot at inuna nga po ang paglalamyerda doon po sa Australia. So, eto ay kumbaga made-default naman siya at kumbaga parang wini-waive niya na yung kanyang karapatan na makasagot o makapagpasa ng affidavit ng kanyang depensa. Pero makakasagot pa rin naman siya sa mismong trial. Sa trial proper, makakasagot pa rin siya at mabibigyan pa rin siya ng pagkakataon at dire-diretso pa rin po ang impeachment. So, abangan natin pa ang mga update dito sa pangyayari na ito. Maraming salamat po Sir Mike Abe sa mga informasyon na binibigay niyo po sa amin MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito sa YouTube channel. At salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. Ingat po kayo, Moma Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.